Hello. Hello po. Magandang umaga kung nasa Pilipinas po kayo. Magandang hapon po dito. Wala ka sa Gabi na po. Wala ka sa Pilipinas. Naka-loudspeaker ka ba? No po, hindi po. Handheld po. Handheld. Opo, maingay po ba? Ma-echo eh. Nasa gitnang silangan ka ba? Nandito po kasi ako sa... Sige po, papasok po ako sa kwarto. Wala Sandali lang po. kayong kortina, no? Echo ng bahay. Medyo... Ano pangalan? Yael po. Yael, parang yung vocalista ng bandang Sponge Cola. Opo. Ilang taon na si Yael? 44 po. Ay, naku, may edad ka na. Hindi ko alam pakiramdam niyan. Talaga po ba? Huwag ka maingay. Asan si Yael ngayon? Nasa Israel po. Nasa Israel ka. Yes po. Kamusta na kayo dyan? Mabuti naman po, ceasefire po. Pero By Iran. And Lebanon. narinig mo ba yung mga bomba no? Opo naman po. Kasi Talaga? po all over Israel po yung tension po ng gera. Ay, di nakakatakot yun. Opo, tatakbo po kami sa Mamad for safety. Ano Ganun yan? po. Saan kayo tatakbo? Saan? Sa Mamad po. Meaning po, bomb shelter. A bomb shelter. Opo. Mag-ingat kayo dyan, ha? Gaano katagal ka na po sa Israel, Yael? Around 14 years. Matagal na. Opo. Okay. Maganda po naman dito. Nakikita ko naman. Kasi I wanted to go there. Magtutour. Kaya lang parang hindi pa maganda parang hindi pa panahon, no? Opo. At saka po maganda po dito sa spot. Malapit po dito sa amin kasi Jerusalem po ako. Jerusalem. Yes po. Ano yan parang conflict zone din yung Jerusalem eh. Yeah. Opo. Anyways, si Yael ay taga saan ka sa Pilipinas, Yael? Around South. Laguna. Batangas. Batangas. May asawa ka na ba? Wala po. May boyfriend? Probably, opo. Anong sagot yung probably opo na yan? Ano yan? Opo. May jowa. Taga dyan din sa Israel? Hindi po. Okay. Medyo, hindi po medyo. Complicated po. Gano'ng katagal Kaya na po ba kayo tumawad. niyan? Gano'ng katagal na kayo? 11? 11 days. 11 years. Ayusin nyo kasi yung mga sagot nyo. Buuin nyo. 11 years, Papa Jackson. 11 years. 11 years. Gano'ng Yes po. 15 years ka na dyan, di ba? 14 po. 14. So, kumbaga 3 years ka na andyan, naging kayo na. Opo. Lokal yan, lokal. Hindi po. Bali po, Pilipino po yung boyfriend ko po. Pinoy. Tapos po, dahil po complicated, LDR po ako. Ha? Asa yung jowa mo? Opo. Nasa ibang bansa din po. Diyan ka nagkakilala sa Israel? Hindi po. Bali po, online po. Parang ganon. Okay. Tapos po, nagkakilala po kami. Pero, pag nauwi po ako, nung nauwi pa po ako, once po nakita po kami. So sa loob ng 11 taon, once pa lang kayo nagkita. Opo. Kailan yon? Around 2017. Bakit? Para pong ganon. Asan siyang bansa? Parang ganon po. Bali po, Saudi. Sa gitnang silangan din. Oh. Opo. Middle East din po. Ano yan? Single yan? Hindi po. Bali po, may asawa po siya. Di kabit ka ng 11 years.
Opo, kaya po ako tumawag po sa inyo. Kailangan bang itawag niyo sa akin itong mga to? Hindi naman po. Kaya lang po. Hindi ba dapat given to? Given naman po siya. Oh. Para pong hindi ko din po maintindihan kung bakit po ako nagkaganon. Pwede po ako magkwento. Hindi mo maintindihan kung bakit ka pumayag na kabit ka for 11 years? Naintindihan ko naman po na ano ba? Hindi kasi maintindihan? aware naman po ako na gano'n na nangyari sa akin. Kasi nung una po, okay lang po sa akin, ganon. Kasi online lang naman po, parang ganon. Nung nagkita kayo, saan kayo nagkita kayo? Sa isang lugar po. Saan? Sa Pilipinas? Sa Pilipinas po. Sa Pilipinas po. Okay. Opo naman po. Yes po. Saan kayo nagkita sa Pilipinas? Sa Manila po. Sa MOA, no? Sabi ko na eh. Malapit po. Teka lang. Opo. hindi sa MOA? Hindi naman po saktong MOA. Saan ba? Sa Blue Bay Walk? Malapit po sa may Pasay. Pusang gano'n. Nagmotel kayo, no? Hotel naman po, parang ganun. Heritage. Malapit po doon. Copacabana. Malapit po. Hindi ko na po matandaan masyado kasi po ang tagal na po. Sogo. Hindi po Sogo. Anong oras kayo nagkita nun? Umaga po. Kasi po di ba po, Batangas po ako. Rekta check-in. Tapos di ba po. Hindi naman po, namasyal pa po, parang ganun. Sa akin na masyal. Sa may mall po. Ano mall? Anong mall dyan? Mall. Anong mall? Sa may Pasay po. Di ba po yung MOA, malapit po yun sa may Pasay? Hindi, sa akin na masyal na mall sa MOA. Opo. Yung nga! Tapos numeradyo kayo ng Kabayan Hotel. Hindi po Kabayan. Ay hindi, ano kaya to? Diamond. Hindi ko na po masyadong matandaan kasi po matagal na. Hindi ko na nga po masyadong maalala eh. yung pangalan. Sige. Tapos, ano oras ka nag-check-in? Around after lunch. Until what time kayo doon? Kinabukasan po. Nag-kiss kayo doon? Opo naman. Kaya nga po nag-check-in. Ha? Okay naman. Okay naman po. Okay naman. Okay naman. Maganda naman yung naging ugnayan nyo sa loob. Maganda naman po. Nasiyahan ka naman sa ginawa mo. Opo. Okay. Ba't tayo magkausap ngayon? Kasi po, tatanong ko po, kumbaga po, magkukwento na po ba ako? Nagkakwentuhan na tayo. Nalaman ko nga nagtalik kayo. Hindi po tayo nagkakwentuhan. Ano ba? Ganito po kasi. Kumbaga po, may 11 years po akong boyfriend. Pero nagkahiwalay po kami around pagkabalik ko po dito sa Israel. Kailan? After, around yung mga kalaghatian po ng 2017, iniwan ko po siya. Okay. Kasi parang naisip ko po, ay Papa Jack, may anak nga po pala ako. Single mom po ako. Okay. Sige. Ako. Para pong nung pagkabalik ko po dito kasi po, bago po ako umuwi ng 2017, 2014 po, nagsimula na po yung relasyon namin by LDR. Alam po, Papa Jackson na. Ako po yung nanginginig. Tapos po, Huwag ka manginig, baka i-dextrose kita dyan. Tapos po, nung pong mali po nagsimula po yung relasyon ko sa kanya 2014. Nung nagkita po kami around 2017, nung nagbakasyon po ako. Nung pong 2014 hanggang 2017,
na hanggang sa makauwi po ako, maayos na po yung communication namin, wala pong hassle, wala pong gulo, wala pong talo, wala pong away. Smooth lang po. Pero kabit ka As in, niyan. online lang po. Opo, alam ko po na may asawa siya. Basta nung pong panahon pong yon, hindi ko po naisip na ganun, na aabot po ako sa ganun, sa mahabang panahon. Inisip ko lang po talaga nung that time na yon, online po, nakikipag-usap lang po ako by online. Tapos po, nung pong 2017 na nagkita po kami, para po bang okay naman. Kaya lang parang yung lahat ng promise, hindi naman po natupad. Para pong gano'n. Ano yung mga promise? Ano yung mga promise sa'yo? Ang sabi po kasi nung nagsisimula pa po kami ng 2014, pupunta tayo sa Baguio, ganon, mamasyal tayo, ganon. Eh di syempre po, hulog na po ako noon. Kasi po, 2014 to 2017, akala ko po talaga, okay lang yung boyfriend-girlfriend. Ganyan, kahit po may pamilya siya. Alam ko naman po na may pamilya siya. Hindi ko po inaano po yon. Tapos po, nung pong 2017, nung bumalik po ako dito, para pong naisip ko na para po bang iba po yung nararamdaman ko na para po bang nagdadalawang isip na ako. Nung panahon pong yon, nasa Pilipinas parang na ayaw po mo siya. na maging kabit noon time na yon. Opo, para pong naisip ko, hindi po yun ang tama sa akin. Parang may best pa. May best pa. Kasi After 3 years, tsaka mo naisip yan. Opo. Ang ganda ng May utak mas mo, parang masarap diesel, pa ang po tagal doon. uminit ah. Tapos po, Papa Jackson, ang nangyari pa po, 2017, tapos nung nakipaghiwalay po ako ng 2017, wala po akong maayos na communication ng 20. Di ba 2017 kayo nagkita? Opo, January po. So kailan mo gusto maghiwalay after nyo magkita? Nung nakipaghiwalay po ako, pagkabalik ko po dito, around May, para pong hindi na po ako okay. Nakikipag-usap po ako pero hindi na po ako okay, hindi na po ako masyadong, yung po bang, hindi na po ako masyadong at ease sa kanya, hindi na po ako masyadong nagsasasagot, ganun. Kahit po tinatawagan ako na parang tinatanong niya, anong problema, anong nangyari, bakit pagbalik mo ng Israel, nagkaganyan ka na, para pong ganun. Baka hindi mo nagustuhan yung nangyari sa inyo. Hindi naman po sa hindi nagustuhan. Para po bang nakulangan lang ako. Parang ganun. Parang naisip ko, kung yun ang gusto kong buhay, parang ganyan na nangyari sa akin. Tapos po, nung 2017, 2018, 2019, hanggang pandemic po, wala po akong maayos na communication. Kung nagchat-chat man po, para po bang ano lang, paminsan-minsan lang po. Pero kayo wala pa rin. Wala na pong linaw. Hindi na po. Naghiwalay po kami nakipaghiwalay po ako. Eh bakit nakikipag-usap ka pa rin kung nakipaghiwalay ka? Bali po, yung chat-chat lang po ba? Yung pag nadaanan lang, ganun. Ganyan po yung nangyari. Tapos po, ang nangyari po, anong pong 2021, nag-comeback po kami. Nagkabalikan po kami ng 2021. Yung comeback ko. Parang 3 taon ka nagpahinga, nag-isip, tapos babalik ka lang sa pagiging tanga. Ang lipit mo dun ha. Mahirap gawin yan ha. Ay nako, Yael talaga. Sige. 2021, nagkabalikan kayo. 2021 po, nagkabalikan po kami. Paano kayo nagkabalikan? Tapos po, kinontak niya po ako. Kinontak niya po ako kasi hindi ko naman po siya ibinalak. Hindi ko naman po siya inalis. Basta hindi na lang nagkasundo na po ko. Ano ko po yung sarili ko na magtrabaho na lang po dito kasi hindi naman po ako nakakauwi na.
At hindi na po ako nakakauwi na. Tapos sabi ko po sa sarili ko, magpo-focus na lang po ako dito kasi may isang nga po akong anak. Okay. Tapos po, edi okay naman po. Okay naman po yung ano namin. Tapos po, nagkabalikan po kami nung 2021. Para pong yung pagkakabalikan po namin, para pong siya na po yung parang hindi ko po maintindihan kung bakit nakipagbalikan siya. Tapos para po siyang may tinatago. Wow! Hindi ko pa po nadidiskubre. Alam mo kung ang tinatago niya? Ano po? Ikaw ang tinatago niya. Ay, hindi na po ako nung panahon na yon. Okay. Kasi po, ganito po yon. Kasi po, nung parang 2021, 2022, 2023, parang nung nasa Saudi na po uli siya, ang sabi po niya nung nasa Saudi siya, ayusin na niya, magiging okay kami. Eh di, ako naman po si tanga, pumayag naman po ako. Tapos po sabi po niya sa akin, para pong may iba po sa kanya. Para pong ganon yung ano. Tapos po, yung pong communication namin ng around na mga taon na yon, para pong hindi na po din solid. Mag-usap man po kami, hindi na po yung gasino, basta alam po lang namin, mag-boyfriend, girlfriend kami. Kaya lang po, ang pinakamatindi po dun sa nangyari, nung 2024 po, na-discovery ko po, nagkaanak pa po pala siya sa labas. Talaga? Opo. Bali po, nung nalaman ko po yung nangyari, doon na po ako nagsimula na parang iba po yung, nasaktan po ako na bakit hindi po niya sinabi sa akin. Ang haba ng panahon na dapat sabihin yun noong 2021 hanggang 2024 na nalaman ko pa, sa iba ko pa nalaman. Tapos para po bang pumayag na nga ako na ganito, tapos na ganito yung sitwasyon, tapos ang daming pagkakataon para malaman ko yun eh. Bakit itinago mo pa? Na may anak ka na pala sa iba. Parang ganon. Bukod dun sa pamilya mo na maayos naman kayo tapos nagkaroon ka pa ng anak sa iba. Para pong ganon na nangyari. Ikaw pa nagsabi niyan. Ha? Opo. Ikaw pa anak talaga. Talaga naman, ha? Sa'yo pa talaga nang galing yan. Pero Papa Jackson. Pero Papa Jackson, hindi pa po, deserve ko naman po yun na dapat hindi po niya itinago yun sa akin. Walang deserve ang mga kabit. Tumigil ka. Alam ko naman po yun. Deserve ka dyan. You bear no right and privileges because you are a mistress. Aray. Tama naman po kayo. Okay, Tama naman po kayo. Good. O, tuloy mo na. Tama naman po kayo doon. Tapos po... Sabihin mo, aray mo? Sabihin mo. Aray mo? Ayan, malandi. Papa Jackson naman eh. Tama sa Papa Jackson. Ito pa po yung nangyari. Papa Jackson, nagpapalis lang ako ng kaba. Sige lang. Tapos, ganito po yung pinaka masakit na nangyari. Kaya po ako tumawag. Kasi po, yun pong jowa ko, naka-LDR ko nga po yan, na ginawa na nga po akong kabit, ang nangyari po, nung pong bumalik po siya sa ibang bansa, para pong anong nangyari, para pong pinitirahan niya po ako. Paano? Kasi po pag may pangangailangan po yung anak niya sa labas, sa akin po hinihingi lahat. Magkano? Minsan po 5K, minsan po 4K. Kung susumain natin lahat ng naibigay mo sa kanya, magkano? Sa loob po ng 2 taon, nalalaman ko yung ganun-ganon, bukod pa po dun sa ipinapadala ko po sa kanya. Kung inilista ko po lahat, nasa 300K po.
May sobra ka ba dyan? Baka pwede naman ako kahit na 50K lang. Medyo kapos ako ngayon. Pampadagdag lang ng pambagawa ng bakod. Te, kulang ko ng hollow blocks. Ganun po, ganun po, ganun po. Wala? Kaya Ganun po yung... Pwede naman po. Ganun po yung nangyari. Tapos po, pag po nagagalit po ako, kasi po nasasaktan po ako para po nga nagagamit na po ako. Tapos pag sinasabi ko po yung mga ganun, parati niya pong sinasabi na para pong nanunumbat ako. At saka parang sama pa po ng dating na para pong kasalanan ko pa. Na parang kasalanan ko pa po na nagsasalita po ako ng ganun. Nasasaktan lang naman po ako. Sa bagay. Ang halik Para mo, pong ganun. namimiss ko. Sorry, napakanta ko. Medyo trending ngayon ang ages ko. Okay. Ayun po. Bali po yun po yung nangyari sa akin. Hello. Tapos po, hello. Tapos po, edi ganyan na nga po yung nangyayari. Parati po kaming may away, parati po kaming may tension kasi po pag sinasabi po niya sa akin na ganon, tapos pag nag-aaway po kami, parati niya pong sinasabi sa akin na parati kang nanunumbat, parati kang nagaganyon. Alam ko naman yan, na nagbibigay ka, parang ganon. Yun lang po, Papa Jackson. Di may trabaho din siya? Opo. Yun pong sweldo po niya lahat, napapapunta po lahat sa pamilya niya. Yan ang sabi niya sa'yo. Tapos, may kasi po ang sabi niya sa kwento akin. lang naman niya meron ka di ba? Opo, opo. Wala ka namang alam talaga sa itong nangyayari sa buhay niya, di ba? Opo, wala naman po akong access sa kahit ano, para pong ganun. Sorry. Okay, tapos? Tapos po, yun po yung kaya po ako tumawag. Okay. Na para pong ano po ba yung gagawin ko? Kayo pa rin ba hanggang ngayon? Hindi na po, di hindi alam. na po kami nag-uusap. So pero kailan kayo huling nag-usap? Siguro po 3 weeks ago. Kung makasabi ka naman, akala ko naman 2 taon na. Tsaka Jackson, 3 weeks lang naman. 3 weeks na kayo hindi nag-uusap? Opo, 3 weeks na po kaming hindi nag-usap mula po nung nag-argue kami ng mabigat. Kasi po, para pong kahit po naman nung... Ako, wait lang. Nako, may nag-comment Sabi Ano niya, po, no to sabi? kabet. Pwe, gumano, no? Aray ko naman. Hindi ko kayang awayin kasi Opo naman. medyo... Listener po sila. Oo. Hindi, tsaka may point Oo. Tsaka po may point naman po. Yung mga Ba't ganyan ka, Yael? Alam mo na kung ano yung meron sa ginagawa mo. Alam mo na kung anong mali meron dyan. Magtatanong ka pa ba kung anong dapat gawin? Hindi na kaya po ako tumawag. May itatanong lang po ako. Kung valid, kumbaga, hindi po valid. Kung tama po ba yung pagkakahiwalay ko kahit po napakahaba na ng isinakripisyo ko. Ha? Ibig mo sabihin sa akin, may balak ka maging... Wala na naman po. Para pong lagay na po ang loob ko, Papa Jackson. Lagay na po yung loob ko na Ibig sabihin ng hiwalayan lagay yung na... taong yun. Kumbaga buo na yung loob mo, nahiwalayan na siya. Opo. Buo po yung loob ko. 3 weeks ago pa po, mula po nung huli naming argue, buo po yung loob ko na hiwalayan na lang po kasi po matagal na rin po naman Siguro po hanggang doon na lang po ako. Kasi ang dami ko na rin pong sinakripisyo. Tapos
Siyempre po may pangarap din naman po ako. May anak po ako. Single mom pa ako. Wala pong ganun. Wawa ka naman. Ang tanong mo? Ang tanong ko po kung okay na po. Yung po ba, yung tama po ba yung naging desisyon ko na ilagay na po sa maayos na tayo yung sarili ko. Oh, ikaw sumagot niyan. Kasi ganito, pag ako pa sumagot niyan, para ako naniwala talaga na ang laman ng ulo mo, hindi utak, tamtax lang yung laman niya, no? Baka pag kinalog natin, ba't kumakalog, maluwag, makatamtax lang. Ikaw magsabi sa akin, tama bang naghiwalay na kayo? Tama po. Okay, good. Wag mo itanong sa iba yung mga bagay na alam mo sagot. But then again, gusto kita makausap na masansina ngayon. And I have said this many times before. Alam mo kayong mga babae, and specifically kayong mga babae, kayong mga babae, kayo lang ang merong ability na magtiis ng sakit at maipaliwanag sa sarili niyo yung sakit. At the same time, tanggapin yung sakit. Hindi nagagawa ng lalaki yan. Yung pagiging nurturing ng mga babae, sumpayan tsaka regalo sa inyo ng buhay. Totoo, hindi nagagawa ng lalaki yan. Only women have the uncanny ability to negotiate, endure, and explain pain to themselves at the same time go through it willingly. Babae lang yan. Pero that ability of women, panalo yan kung para sa tamang lalaki yan. If it's intended for the right guy, naku, regalo ng buhay sa inyo yan. Regalo ng buhay yan. Pag inabot, di ba? Pag ang naka-experience ng ganyang tawag niyo side ninyo ay tamang lalaki. Apo. Pero iaalay mo yung ganyang pagsasak ang tawag nito ng ganyang hindi sakripisyo, di ba? Pagpapakamartir. Hindi na Pagpapakamartir. Hindi, iba ang pagpapakamartir. Pag sinabing martir, may pinaglalaban kang tama. Pagpapakatanga po. Yan, pagpapakatanga lang to. Ha? Opo. Diba pag iaalay mo yung pagpapakatanga mo para sa isang lalaki na never na magkakaroon ng plano for you? For 11 years, on and off kayo. Sa loob ng 11 taon, nakatagpo ka na sana ng tamang lalaki kung nagtino-tino ka lang, nakukumpleto ng Sabak, makinig ka muna. Huwag ka magsalita. Sa loob ng 11 years, kung nagpakatino-tino ka at inayos-ayos mo yung criteria mo sa utak mo, nakatagpo ka na ng lalaking bubuo at kukumpleto ng pamilyang hinahanap mo siguro. You are a single mom. I was not there. Wala naman ako doon. Pero alam ko at some point na naghiwalay kayo nung tatay nung una mong anak, pinangako mo sa sarili mo the next time magmamahal ka, yun na yung kukumpleto ng pamilya mo para mabigyan mo yung anak mo ng buong pamilya. Tama? Hindi nga po kami, tinakbuhan po ako. Exactly. That's what I'm saying. I'm telling you na I'm sure na mga panahon na yon, you were telling yourself na next time magmamahal ako, di ba? Sa tamang lalaki na, blah, blah, blah. Ano nangyari sa'yo? 11 years. You wasted 11 years. 11 years ago, you were 32, 33 years old. Tama, mali? 30 po ako. 33. 33. Pa 33 ka nun, 11 years ago. Bata-bata mo pa nun. Sinayang mo yung panahon mo. Parang nanghinayang ako sa buhay ko. Diba? You wasted your time, your years, your youth. For a guy na walang kaplano-plano sa'yo, tapos magtatanong ka pa ngayon kung tama ba naghiwalay kayo? Ha? Kailangan bang tanungin mo pa yan? Kasi po gusto ko pong marinig na tama ako. This time, tama ako. Tama yung desisyon ko. Gusto ko pong marinig po sa inyo yun.
Hindi po ako proud sa nangyari sa buhay ko. Dapat lang. At alam ko naman Kasi kaya mo ako po- tinawagan ngayon kasi finally gusto mo na ma-concretize to. Yes po. Naglalagay ka Yes ng symbolic lang naman to eh. 'Di ba? Na pag nakausap ko sa Pa Jackson, eto na 'yon. Pakakatawanan ko na. Pakailangan niyo pa ako, Yes hindi niyo po. na lang gawin basta kung alam niyo naman tama 'yan para sa mga sarili niyo. Paano kung wala na ako dito, mamatay ako bukas? Forever. Wag naman pala. Teka lang, wait Wag lang. naman pala. Wag. Wag naman po. Teka lang. Hindi ko pa napapagawa ng bahay yung nanay ko. Wait. Papagawa ko pa ng bahay yung nanay ko, ha? Tsaka Papa Jackson, hindi ka pa naanal. Kailangan pa yun. Wag mong gawing tungkol sa akin tong issue na to. Tumigil ka. Sorry naman. Gagawin pang tungkol sa akin. Alam mo, chismosa ka, dahil mo alam sa buhay ko, no? Ay, Papa Jackson, What? listener mo ako every time na nandito ako sa Israel. Tumigil. Hoy, tumigil ka na. Ayaw tumigil? Ayaw mo to. Sige po, titigil Ha? na po ako. Hindi ka ba nahihiya? Listener kita pero hindi ka natuto kahit kailan? Hindi po. Ha? Kaya nga po Kung ako. makinig ka nga muna. Sige po. Hindi ka ba nahihiya? Matagal ka na nakikinig sa akin, hindi ka natuto? Ang dami ko nga pong natutunan. Ay, bakit kabit ka ng 11 years kung maraming natutunan? Ganun po siguro. Tatanga-tanga po ako eh. Pero hindi nga po ako proud doon. Hindi nga po ako proud. Kumbaga po, hindi po ako, kahit po naging ganun po ako, hindi ko po pinagmamalaki ah. Wala po ako ngayon na ina-admit ko po na nagkamali po ako. Mali po ako doon. Pero hindi po ako yung kabit na mera ako or what. Hindi po ako yun. Hindi po ako nanira. Tumigil ka. Don't dignify your own actions. Ano palagay mo? Dahil ikaw nagbigay, okay? Hindi po. Ano pinagsabi mong hindi ka nanira? Nanira ka na pamilya. Opo. Ano pinagsabi mo hindi ka... Asan ba yung malamig na tubig? Babanliang kita ng malamig na tubig para... Salamat po, Papa Jackson. Anak ng pusa talaga. Hmm? Papa Jackson, salamat po ah. Saan? Sa advice po. Anong gagawin mo ngayon sa buhay? Siyempre po, itataguyod ko po yung kaisa-isa kong anak. Hindi yan ang pinag-usapan natin. Hindi ko na itatanong. Alam ko na alam ko na masigasig kang nanay. Anong gagawin mo niyan sa relasyon na meron ka? Tapos na po eh. Wala na po. Hindi yon kasi nagginawa niyo na dati yan. Nagbabalikan naman kayo. Ay, ibablock ko po. Tigilan mo na yan ha. Din. May mga video ka bang pinadala dyan? Wala po. Sigurado ka? Sigurado po ako, Papa Jackson. Hindi kanya hiningan ng patingin nga yan. Lapit mo. Ang dilim. Walang ganon? Hindi naman po ganon. Natatakot po ako sa ganon. Buti na lang. Marami nang nabiktima niyan. Hindi po. Ano lang po talaga ako. Nabiktima lang po ako nung parang napirahan. Pero okay lang po. Kikitain ko pa po yun. Well, Tatrabaho po. Magtatrabaho na lang po ulit ako na magtatrabaho. Dapat lang. Mayos ka na ha? Alam ko na hindi mo kailangan ng payo ko. Nandito ka lang ngayong gabi kasi gusto mo na maging symbolic ito para makapagpangako ka sa sarili mo na hindi mo na uulitin. Timestamp lang ito if anything eh. Di ba? Timestamp lang ito. Opo. And maraming salamat Yael kasi pinili mo na sa akin mo gawin ito. No? Yung kumbaga ginawa mo symbolic yung pag-uusap natin. Alam mo Yael, you're 44 years old. I'll explain something to you. I want you to listen very, very carefully. Okay? Yes po. All right. When we are younger, mas marami tayong choices. Kaya madaling maging carefree. As we grow older, mas kukunti yung choices natin. Pero mas
magaganda yung pilian natin. The difference between younger and being older, generally, not necessarily true, is that we are supposed to be a little bit wiser as we age in life. Tama? Tama po. Okay. So, although yung pagmamature naman natin, hindi naman tayo magkakasabay. No? May mga tao magmamature earlier in their lives. May mga tao magmamature, 44 na, di ba? Yael pangalan. No? I just really hope that at some point, di ba? Opo. Ito na yung maturity mo. Opo. Mm-hmm. Tama po yun. Sana ito na yung maturity mo. I just really hope that ito na yung maturity mo. Sana ito na yung ito na yung I hope that this will be the last time that you're going to endure being the second best. Tanda mo ha, number 2 is always the first loser. Opo. At Tatandaan for ko po 11 yun. years, number 2 ka. You've always been the first loser. Opo. Baka po pwede naman this time, manalo ka naman sa buhay. Opo. Ha? Sana, opo. Manalo ka naman sa Sisikapin buhay. ko po. Promise? Promise po. Sisikapin ko po. Ano sisikapin? Gagawin mo lang, hindi mo kailangan sikapin. Opo. I mean po, gagawin ko po. And please, magmahal ka ng tamang lalaki. Ang dami dyan. Oo nga po. Diba? Ang dami Opo. dyan. Tama po kayo. Wala akong pakialam kung pag nagmahal ka, di ba yung hindi ka kabit, kahit ibigay mo ang lahat. Di ba kahit maging motto mo yung motto ng mga ibang di ba? Di baling walang bigas basta may feminine wash para bagong hugas. Yung kung wala, di hugas bigas. Sorry! Sorry. Ano naman? Ha? Ano naman motto yan? Gusto mo marinig ulit yung yung motto ko? Tama na. Tawa ako. Gusto mo, ulitin ko. Narinig ko na po. Ulitin mo nga kung naalala mo. Ulitin ko ha. Apa. Di baling walang bigas basta may feminine wash para bagong hugas, kung wala di hugas bigas. Di ba? Ganda ng motto mo, Papa Jackson. Bigas at saka feminine wash. Anyways, Yael, congratulations because alam mo ginawa mo ito ngayong gabi kasi gusto mo maging symbolic, no? This is the beginning of the rest of your life. That I believe. Yes po. Alright? Thank you po. So Opo. parang awa mo na. Okay? Parang awa mo na. Please. Opo naman. Parang awa mo na, please. Opo. Promise po. Di ba? Mahalin mo yung sarili mo. Opo. Mamahalin ko po yung sarili ko. Stop allowing yourself to be number 2. Because number 2 is always the first Loser. Handaan nyo, napakinggan nyo lang narinig yan, ha? Number 2 is always the first loser. Yan talaga yung motto ngayong gabi, hindi yung feminine wash. Napakalalaswa ng utak ninyo. Nadulas lang ako doon. Ang talagang motto ay number 2. Hi! Tatandaan ko po yun. Tatandaan ko po yun. Maging ganon. Hanggang tumanda ako, tatandaan ko yun. Sige. Salamat po, Papa Jack. Maraming salamat. Thank you very much to you, Yael. Mag-ingat ka Salamat palagi po. dyan, ha? Opo, salamat po. Bye-bye. Bye-bye po.